Assalamualaikum and good day everyone, especially to you sir. Good morning. My report topic today is all about critical literacy. So, what is critical literacy? Critical literacy is a central thinking skill that tertiary education seeks to develop in students. So, the next one is the concept of critical literacy. So, dito sa concept of critical literacy, na ang critical literacy daw ay isang kasanayan or ability na naglalayong suriin at unawain ng masusing pagsusuri ang teksto, information, and different kinds of media. So, layunin din ito ng isang mapaunlad ang isang kakayahan ng isang tao na makakita or mas differ na meaning at masising umunawa at magkaroon ng kritikal na pag-iisip sa anumang binabasa. So, napapanood or napapakinggan ito. So, it is not all about receiving information, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mga messages, implication, and perspective. So, the next is critical literacy is a central thinking skills that involves the questioning and examination of ideas. So, dito, according to University of Melbourne 2018, na mahalaga daw ang pagtatanong at pagsusuri ng mga idea, critical thinking literacy as basically about questioning the gain to ideas. So it means we need to think deeply, analyze, and interpret, and also evaluate and respond to a read or hear is like activity engaging with information. So the next one is critical literacy uses text and print skills in ways that enable students to examine the politics of daily life. So meaning, ang critical literacy ay gumagamit ito ng mga teksto at print skills sa paraang nagbibigay daan sa mga mag-aaral na suriin ang politika ng pang-araw-araw sa buhay sa kasalukuyan ng lipunan upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin or aktibong hanapin ang mga contradiction sa mga pamamaraan ng pamumuhay, mga teorya at mga makabuluhang intelektual na posisyon. So, ang mga halimbawa nito is sa pamamagitan ng critical literacy, ang mga mag-aaral ay tinutulungan na maging mapanuri, mapanagot sa lipunan sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga teksto at paggamit ng kanilang print skill. So, layunin nito na maunawaan kung paano hinahanap at tinutukoy ng mga tao ang mga contradiction sa kanilang araw-araw na pamumuhay. So, sa mga teorya na kanilang pinapaniwalaan at sa mga matibay na pananaw na kanilang kinikilala. So, ang critical literacy ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual na maging critical sa impormasyon na kanilang matatanggap at magkaroon din ng mas malalim na pangunawa sa lipunan at sa kanilang sariling lugar dito. So, the next it is a kind of literacy about structural violence and power system. So, dito ang structural violence, power system, at literacy ay tumutukoy ito sa pagsusuri sa kasaysayan at kasalukuyang pribilehiyo at pagsasara ng mga grupo ng tao at mga idea mula sa pangunahing mga kwento. So, ito rin ay naglalayong unawain kung paano binibigyan ng importansya o ini-exclude ang mga grupo at idea mula sa pangkaraniwang naratibo ng lipunan. So, the next is, since the 1990s, critical literacy theories have outlined emancipatory theories of learning. Freire and Macedo 1987. So, dito simula pa noong dekada ng 1990, ang mga teorista ng critical literacy ay naglalarawan ng mga teoryang pangpalaya ng pag-aaral na tumatalakay sa mga komplikadong ugnayan ng wika at kapangyarihan sa pamamagitan ng panlipunang pagsusuri, pagtatanggol at pagbabago ng kultura.
So, sa madaling salita, ito ay tungkol sa pag-unawa at pagtutok sa kung paano ang wika ay naglalarawan ng kapangyarihan at kung paano ito maaaring gamitin upang makamit ang pagbabago sa lipunan. So, ang halimbawa nito ay ang paggamit ng critical literacy ay ang pagsusuri ng isang tula na naglalaman ng mga makabuluhang mensahe tungkol sa lipunan. So, sa pamamagitan ng critical literacy, ang mambabasa ay hindi lamang nagbabasa ng tula ng literal kundi iniisip din kung ano ang mga mensaheng nakatago sa likod ng mga salita at kung paano ito nakakaapekto sa pag-unawa ng lipunan sa mga isyong kinakaharap nito. So the next is educational researches discuss critical literacy as a theory of social practice. So dito naman ang mga mananaliksik sa edukasyon ay nag-uusap tungkol sa critical literacy bilang isang teorya ng panlipunang praktika kung saan ito ay tumutukoy sa pag-uusap at paglikha ng kahulugan para sa katarungan ng sa lipunan. Sa madaling salita, ang critical literacy ay tungkol sa pagninegosasyon at paglikha ng kahulugan upang makamit ang katarungan sa lipunan. So the last one is, while there is no single model of critical literacy as there is no single model of youth organizing. So meaning dito hindi lamang mayroong iisang modelo ng critical literacy tulad ng wala ring iisang modelo ng youth organizing. Ngunit ang pagbibigay diin sa praxis o aksyon, pagmumuni-muni ni Freire 1970 ay nagbibigay din ito ng konsepto sa mga kalahok upang likhain ang kahulugan na sumusuporta sa kanilang kakayahang magbasa at magsulat para sa paglahok sa lipunan. So sa simpleng salita, ang idea ng praxis ay nagbibigay din ito ng gabay sa mga tao kung paano nila gamitin ang kanilang kaalaman, pagkilos at para sa makabuluhang pakikilahok sa lipunan. So that's the end of my report. Thank you and wassalam.